Hello minasan, konnichiwa. For today's video ay samahan nyo kami dito sa Odawara Castle dito sa Kanagawa. Alas 12 ng tanghali ay nagbiyahe na kami papunta ng Odawara. Kasama nga pala namin yung mga biyanan ko. Bago kami pumunta sa Odawara Castle ay dumaan muna kami dito sa restaurant para kumain ng seafood. Nakalimutan ko kung ano yung pangalan ng restaurant na to. Sobrang ganda ng restaurant na to dahil malapit lang siya sa dagat at napakaganda ng view. Swerte namin dahil yung inupuan namin ay malapit sa bintana. Kaya kitang-kita talaga yung napakagandang view. Inadayo talaga itong restaurant na to. Bukod sa maganda na yung view ay masarap pa daw yung mga seafood dito. Heto nga at dumating na yung unang order ng asawa ko. Nag-order siya ng shell o kung tawagin dito sa Japan ay kai. Isang piraso lang yan pero kung titignan nyo ay napakarami kasi hinati-hati siya sa maliliit. Ito naman yung in-order sa akin ng asawa ko, tempura na merong kasamang soup. Ito nga pala yung isa sa pinakasikat na pagkain nila dito sa restaurant na to. Ang in-order naman ng asawa at biyanan ko ay sashimi. Bali hindi ko na nga pala nabidyohan mga bi. Katapos namin kumain ay nagbayad na nga pala yung asawa ko. Grabe, nagulat ako sa presyo. Lagpas ng isang lapad yung binayaran namin. Napakamahal pala na pagkain nila dito. Apat kasi kami kumain kaya mahal yung binayaran namin pero at least napakasarap na pagkain nila dito. Dahil lagpas ng isang lapad yung binayaran ng asawa ko ay meron kaming free na orange. Saktong-sakto dahil kakainin namin to mamaya ni Kenshin sa biyahe. Pagkatapos namin kumain ay nagbiyahe na rin kami papunta ng Odawara Castle. Siguro mga 30 minutes lang na biyahe ay makakarating na rin kami kaagad dun sa pupuntahan namin. Fast forward na nga tayo mga bi at nakarating na rin kami dito sa Odawara Castle. Bago tayo makarating dun sa castle ay tatawid muna tayo dito sa tulay. Tuwang-tuwa kami ni Kenshin dahil nakita namin yung mga isdang napakarami. Ang lalaki ng mga isdang to, ang tawag nila dito ay koi. Halos karamihan ng castle dito sa Japan ay bawat ilog ay merong mga isdang lumalangoy na kung tawagin ay koi. Alam nyo ba na ang koi na isda ay special ito sa mga Japanese? Kasi para sa kanila ay nagsisimbolo ito ng luck, prosperity at saka good fortune. Isa pa nga dyan, ang koi daw ay symbolic ito ng Japanese culture. Bago kayo pumasok sa castle ay meron kayong makikitang map. Yun yung makikita kung nasaang area kayo at makikita nyo rin dito kung gano'ng kaluwang yung Odawara Castle. Nakikita ko na yung castle at malapit na tayong makapasok dun sa loob. Yung anak ko naman ay nauna na, hindi na niya kami hinintay. Bago tayo pumasok dun sa castle ay tatawid ulit tayo dito sa tulay. Suggest ko lang kung pupunta kayo dito sa Odawara Castle ay kailangan spring season. Sobrang gandang mamasyal dito lalong-lalo na kapag maraming sakura or yung cherry blossom. Kami na nga lang din pala yung pumunta dito sa castle, hindi na sumama sa amin yung biyanan kong lalaki. Hinintay niya na lang kami dun sa sasakyan kasi nga pagod daw siya kaya ayaw niya maglakad. Habang papunta kami dun sa castle ay nakasabay namin itong nakakimono. Sa mga hindi po nakakaalam, ang kimono ay isa itong traditional dress dito sa Japan. At ito na nga mga bi, nandito na tayo sa Odawara Castle. Grabe, ang ganda at napakataas. Nang dito lang sa labas yung maipapakita ko sa inyo mga bi dahil hindi na tayo papasok doon sa loob. Hindi rin kasi kami pwedeng magtagal dahil naghihintay yung biyanan kong lalaki doon sa sasakyan. Location nga pala ito dito sa Kanagawa City. Sabi nila kapag umakyat ka daw dyan sa taas ay makikita mo yung Mount Fuji. Ito nga rin pala ay meron silang binibentang mga pasalubong. Katabi lang ito ng castle. Pwede kayong mamili dito kung ano yung mga gusto nyo. Ibili lang ako dito na ipapasalubong ko dun sa kaibigan kong Japanese. At dito na nga po natatapos ang aking mini vlog Japan. Kung nagustuhan mo tong video na to ay huwag nyo pong kalimutang i-like, i-share, and i-follow. Ayun lang po. Thank you for watching. Sayonara and bye!